Alright guys, ang mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong reaction video na naman kay Rob Trip. And don't forget to subscribe the channel Rob Trip. This is your friendly neighborhood. Pagharap na ni Police Colonel Grijaldo sa Senado, demolition job daw umano versus sa Quadcom. Ayon tinitingnan ni Dan Fernandez, isa itong co-chairperson sa House Quadruple Committee bilang isang demolition job laban sa House panel sa testimonya ni Police Colonel Hector Grijaldo sa Senate Blue Ribbon. Samantala, at naniniwala ang ilang kongresista na matapos akuin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang responsibilidad na kaugnay sa madugong anti-drug, war on drug sa ilalim ng kanyang administrasyon. Mari itong managot sa ilalim ng batas laban sa crimes against humanity. Alright, panoorin po natin guys dito sa ating UNTV. Another part to do. Wala sina Congressman Dan Fernandez at Rene Abante, co-chairpersons ng House Quadruple Committee o Quadcom, na isang demolition job laban sa 4 House panels ang testimonya ni Police Colonel Hector Grijaldo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Sa pagdinig sa Senado, inihayag ni Colonel Grijaldo na kinausap umano siya ni na Congressman Fernandez at Abante. Inutusan umano siya ng mga itong kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war na ibinunyag ni Royina. Ayan, minano pala yan ni Abante at Fernandez. Dating classmate ito sa Philippine National Police Academy. Ang aligasyong ito, mariin namang pinabulaanan ng dalawang kongresista. Ayon kay Congressman Fernandez, kinausap nga nila si Grijaldo sa sidelines ng Quadcom hearing noong October 22 pero para sa vetting process. Una-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and against you. And most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. Kaya naniniwala ba kayo sa testimonya ni Dan Fernandez? And it's quite unfair, no? Kaya comment down below na. The members of the Quadcom, especially the chairman. Dagdag pa ni Representative Fernandez, posible ring may kinalaman Senador De La Rosa sa pagharap ni Grijaldo sa Senado. Medyo naging something personal to kay General Bato, Senator Bato, during that time that I mentioned about yung kay Colonel Anunda tungkol dun po sa PNPA. Naman kasi, no? Tapos si Grijaldo pa na binabanggit nila na tao daw ni General Bato. Well, accordance with sa kanila usapan nila yung common friend namin ni Colonel Garma. So, basically, yun ang nakikita ko na play nila to get even with us. Inaasahan namang iimbitahang muli ng Quadcom sa pagdinig si Grijaldo kaugnay ng pagpaslang sa PCSO Board Secretary na si Wesley Barayuga sa Mandaluyong City noong July 2020. Siya ang chief of police sa Mandaluyong. Napatay si General Barayuga. Nasaan ang report? Wala. Walang report, walang police report. Siya ang chief of police na walang police report. Anong ibig sabihin ito? Ayan, gumagante itong si Abante kay Grijaldo sa nangyari dito sa Barilan sa Mandaluyong. Ang sabi ni Colonel Garma, marami siyang alam. Anong ginawa niya? Sa November 6 ang susunod na pagdinig ng House Quadcom na inaasahang tututok sa issues sa illegal drug trade. Samantala, dapat managot sa batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa madugong anti-drug war nito. Ito ang pahayag ni Representatives Abante at Fernandez matapos ang pag-ako sa legal na responsibilidad ng dating Pangulo sa kampanya kontra illegal na droga. Libu-libong tao ang napaulat na nasawi sa anti-drug campaign, kabilang na umano ang ilang inosenteng sibilyan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa anti-drug war, inamin din ng dating Pangulo ang pagkakaroon ng death squad sa Davao City noong alkalde pa siya. Ayon sa dalawang mambabatas sa ilalim ng Republic Act 9851, ang batas na nagpapaliwanag at nagpaparusa sa crimes against humanity, maaaring kasuhan sa korte sa Pilipinas at panagutin ang dating presidente. The law must be applied to all or none at all. So if we can do that to a small level of our Filipino citizen, why not on the highest? Meron din mga hindi tama. But yung hindi tama, isusulit po natin yan. He admitted under oath sa Senate hearing. No? Sabi nga niya, I'd like to quote, sabi niya, that he alone takes full legal responsibility. Ayun lang. Ayan, naniniwala ba kayo dito kay Abante at kay Dan Fernandez? Isa itong co-chairman sa House Quadruple Committee
yung Republic Act 9851, pwede nang gamitin yun laban sa kanya eh. Bukod kay dating Pangulong Duterte, posible rin anyang kasuhan ng mga dating hepe ng pambansang pulisya dahil sa madugong anti-drug war gaya ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ngunit kung ang abogado naman ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings o EJ case ang tatanungin, mas mainam kung sa International Criminal Court o ICC humarap at papanagutin si Duterte. Samantalang sa domestic mga umalis pa ng taon ng pulisya. Unang-unang pagkakataon na haharapin natin ng isang crimes against humanity na charge. Kakayanin ba natin? Given all these circumstances, sabi nga namin, sa ngayon, mas nakatuon kami sa ICC rather than domestic courts. Sa domestic courts, actually, ang sabi namin, maaaring namang makipagtulungan at magkaroon ng complementarity in a sense. Dapat, pati ang mga kumalabit ng gatilyo ay makasuhan. Yan ang pwede din ng domestic courts at trabahuhin yung pag-indict, pagkaso doon sa mga foot soldiers, kumbaga, doon sa mga on the ground na nag-operate. Rosalie Coz, Alright guys, napakinggan at napanood po natin dito kay Rob Trip at maharap sa kasong war on drugs dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tabayanan po natin yan pagharap uli sa Senado at si Dan Fernandez at itong si Abante. Totoo kaya ang sinabi ni Grijaldo na minamonopolate ang bawat panig laban sa kanya. Alright? At maraming salamat sa panonood at pakinig dito kay Rob Trip and see us again sa ating reaction video. And comment down below na lang guys sa ating reaction. At maraming salamat and see you the next one and peace out.